Nandito na ang pinakabagong phone ng Vivo V Series. Ito ay ang Vivo V40. Tara, try natin to. So, sumasama ang Vivo sa brand ng mga phone na nag-release o ginagawang semi-annual yung release ng kanilang mga generation ng phone. Kasama na dyan ang Vivo V40 dahil kaka-release lang ng Vivo V30 earlier this year. Ngayon, kamusta nga ba ang phone na to? Marami ba tayong upgrades na dapat ma-expect? Kamusta ang pricing niya compared to the Vivo V30 at ano yung mga compromise na ma-encounter natin? Lahat yan, pag-usapan natin dito sa video. Pero syempre, bagong lahat, mag-subscribe muna kayo by clicking the subscribe button below. Hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos. Kung sakaling nagustuhan nyo yung video na to or nakatulong siya sa inyo, sana i-like at i-share nyo na rin. Anyway, dito na tayo syempre sa contents ng kanyang box. Looking at the box of the Vivo V40, very similar siya to the Vivo V30 box. Same yung color, same yung font, same yung text colors. Pero ang pinakaiba dito ay yung logo ng Zeiss dito sa kanyang box. Finally, dumating na rin ang kanyang mga Zeiss camera. So we expect na may improvement pagdating sa kanyang camera performance. Ngayon, for the contents of this box, pag tinanggal mo ang kanyang cover, makikita mo ang Vivo V40 covered in protective plastic. Underneath ay ang kanyang mga documents, ang kanyang opaque na jelly case, and then ang charging cable. Tapos underneath nito ay ang kanyang SIM ejector tool, and then finally ang charger ng Vivo V40. So for the contents, again, wala tayong wired earphones. I guess wag na talaga nating i-expect for phones at this price range. For the case naman, again, something notable, opaque na yung jelly case niya. Nakikisama ulit sa ibang mga mid-range phones na na-release ngayong taon na medyo nakakapanghinayang lang dahil sa ganda ng design ng Vivo V40. So for the Vivo V40, medyo yung atake nila panibagong design. Nakakatuwa lang kasi kahit kalahating taon pa lang yung nakakalipas, hindi nila tayo binigyan ng recycled na design for the Vivo V40. Mapapansin nyo sa texture ng kanyang likuran na gumagamit na siya ng metallic matte design dito. Yan ay para sa color na stellar silver na, ayan, makita nyo talaga gano'ng ka-metallic lang siya. Mukha talaga siyang bakal kapag tinignan nyo. Pero pag hinawakan nyo, sobrang smooth lang ng feel niya. Very different dun sa mga Vivo V series phones na na-release recently. Isang bagay lang na mamimiss ko ay yung color changing feature ng mga Vivo V series phones. Ewan ko, kahit medyo gimmicky lang siya, nakakatuwa lang na hindi siya katulad ng ibang phone. Pero for this one, undeniable na medyo mas classy talaga yung look na ginawa nila, and even doon sa camera, iniba din nila to with a more circular design. So, hindi ko masabi na very unique yung design ng Vivo V40 series kasi may mga na-release na phones na medyo similar yung design. However, hindi ko madadenay na very classy and expensive lang talaga yung itsura at design ng phone na to. For the form factor, dito naman tayo medyo similar to the previous generations. Halos same yung dimensions niya, yung thickness, and yung weight hindi naman gaanong nagkakalayo. Yung kanyang back design curved pa rin, tapos yung kanyang front display curved pa rin yan. So, ayun, kung nahawakan nyo at nagustuhan yung form factor ng previous V-series phones, for sure, matutuwa pa rin kayo sa Vivo V40. Ngayon, dito naman tayo sa sides ng phone na to. Gumagamit siya ng parang powder texture finish na very similar yung color dito sa back design ng kanyang phone. So, may pagka-seamless yung transition niya. Dito sa right side, ang inyong lock button, ang inyong volume buttons, tapos, nasa top part niya ang kanyang speaker grills and nakalagay yung words na professional portrait. I guess dahil gusto nga nilang i-highlight yung camera performance ng phone na to. And then dito sa bottom part naman, speaker grills, USB Type-C port, at saka ang kanyang SIM card tray. For the SIM card tray, dual SIM ang phone na to. However, hindi expandable yung kanyang memories. So, make sure lang na tama yung memory variant na kukunin nyo for this phone. For the display naman, under-screen na yung fingerprint sensor natin. Overall, pagdating sa design ng phone na to, much appreciated yung mga changes na ginawa ng Vivo. Mamimiss ko lang yung color changing feature, pero nakakatawa na meron tayong mas mataas na IP68 rating for this phone, and if ever naman na hindi nyo gustuhan ng color na to, available siya in 2 different colors pa, ang Sun Glow Peach at saka Nebula Purple. Meron tayong 6.78 inch na high refresh rate AMOLED display, mataas yung resolution, meron siyang mas matibay na Shot Sensation Alpha na glass, so we can expect na mas durable lalo ang phone na to with these features, and also a brighter 4500 nit na display. So at least nakukuha pa rin natin yung mga gantong minor upgrades on the Vivo V40. Next naman ang kanyang audio. And finally, for the Vivo V40 series, Diyos ko, sa dami yung na-release na phone, meron na tayong dual speaker na Vivo V series phone. At ang dual speakers pa nila is stereo yan. So syempre,
syempre, magiging mas immersive ang experience mo and quality-wise guys, maganda ang speakers ng Vivo V40. However, yun nga lang pagdating sa audio, hindi ito may pinakamalakas na audio level pero na-maintain niya naman yung quality niya even in higher volumes. So again, much appreciated for the Vivo V40. Diyos ko, buti na lang. Sana hindi nyo natatanggalin yung speakers na yan. Anyway, next naman dito ay ang kanyang 5,500 mAh battery capacity. And syempre, tinest out natin ang mas mataas na battery capacity at nakakuha tayo ng sobrang tinding battery performance. Isa to sa pinakamataas na test result na nakuha ko sa PC Mark battery test natin. And even in Mobile Legends gaming test, after 2 hours, na-drain ang kanya battery from 100% to 78% lamang. Yan with max settings na, max brightness, and max volume. So, isa to sa may pinakamagandang battery life na na-test out ko for phones at this price range and even phones na mas expensive at saka mas mura. So, overall pala, ito ay isa sa may pinakamagandang battery performance na phone. Di ko alam kung goal talaga yun ni Vivo or nagkataon lang. Pero again, much appreciated for this phone. And if ever man na mawawalan ka ng battery with an 80-watt charging speed naman, and na fully charge natin ang phone na to from 0 to 100% in 1 hour. So, medyo average pagdating sa kanyang charging speed. Ngayon, doon naman tayo sa isa sa highlights talaga ng phone na to, ang kanyang camera performance. Kita nyo naman, talagang may Zeiss logo pa dito sa camera ng Vivo V40 nyo. And syempre, with a 50 megapixel Zeiss main camera and then a 50 megapixel Zeiss ultra-wide lens and then also a 50 megapixel Zeiss na selfie camera, we can expect improvement pagdating sa kanyang performance. Makikita naman natin sa kanyang mga photos kung saan very clear talaga and detailed ang nabibigay ng Vivo V40. Napaka-sharp niyan kahit medyo i-crop mo pa ng konti ang mga photos niya. Tapos lalo na in good lighting. Yun nga lang, isang kapansin-pansin, medyo may pagkamataas yung kanyang contrast. So may tendency na maging darker yung ating mga photos na madali naman ma-adjust yung brightness when taking photos. Sa ultra-wide lens, wala tayong masyadong makikitang changes pagdating sa kanyang color output. And to nitpick na lang, makikita mo may pagka-distorted at nagsosoften yung kanyang edges. Pero sobrang ultra-wide lang din kasi ng kanyang camera na may expect mo yung mga ganitong bagay. Zooming in on your photos, nakakatuwa din kasi hindi mo masyadong mapapansin yung change niya in color output unless talagang titingnan mo ng maigi kung saan nagbabrighten ng konti at nagiging more vibrant yung mga colors. Actually, mas gusto ko nga yung ganitong color output kung saan very lively and vibrant lang tingnan ang inyong mga photos. Syempre, from low light situations from before pa naman, maganda ang performance ng mga Vivo V series phones. Di ko na feel na gamitin yung night mode, lalo na't meron siyang auto adjustment kung mararamdaman niya na limited yung iyong light source, and makikita niyo naman kung gaano ka-detailed yung mga photos. Tapos kung sakali lang na bitin pa kayo, may night mode siya para lalo pang ma-improve ito. Syempre, hindi pa rin tinanggal ng Vivo ang kanilang Auralight na naghahatid ng may pinakamagandang built-in flash para sa inyong mobile photography. Very soft lang kasi yung kanyang lighting, hindi sobrang nakakahaggard. And then meron pa siyang adjustment pagdating sa color ng Auralight mo. So kung gusto mo yung warmer tones or cooler tones, mapagpipilian mo yan. Isang bagay lang na kailangan pansinin na wala silang adjustment sa brightness ng kanyang Auralight. Sana meron to for the Vivo V40. Dahil napansin ko lang na mas bright yung Auralight this time. And minsan nakakasilaw siya kapag ikaw yung kinukuhanan ng photo. Ngayon doon naman tayo sa selfie camera ng phone na to. And again, isa sa mga magaganda about this phone hindi overly done yung filter sa mukha mo. And yung skin tone, kuha nila kung gaano talaga ako ka-itim or kapusyaw. So para sa akin, nakaka-blooming lang yung kanyang output. And also, something nice to have, meron siyang 2x zoom pagdating sa kanyang selfie camera. O kaya meron din siya na 0.8 zoom para makapag-ultra-wide kung sakaling magtitake kayo ng mga group selfie shots. Ngayon, isa pa sa main feature ng phone na to, dahil nga in collaboration siya with the Zeiss, meron mga additional features yung kanyang portrait mode kung saan matitweak mo talaga ng madali lahat. Yung kanyang aperture, matitweak mo in very specific amounts. Ito yung madalas na nakukuha mo sa mga prime lens talaga. And then, yung bokeh mo, makokontrol mo kung ano yung shape na mabibigay niya. And of course, you
camera filters para lang ma-tweak mo lalo yung color output ng iyong mga photos. So nakakatuwa lang siya kasi mas easier, mas beginner friendly, so madali ka makakakuha ng magagandang portrait shots nang hindi mo masyadong kailangang aralin yung settings ng iyong camera. Ngayon doon naman tayo sa kanyang videos, and with optical image stabilization, nakakatuwa lang ito makuha sa Vivo V40. Syempre, kung mahilig kayo mag-take ng videos, maganda yung outputs na nakuha niya. Mas brighter nga and vibrant yung colors ng kanyang video output. So nagustuhan ko yung ganitong nagawa ng Vivo V40. So for anyone na gusto mag-vlog, content creation, o kaya mahilig lang talaga mag-take ng videos, hindi kayo magsisisi na kunin ang phone na to. Overall, pagdating sa camera performance ng Vivo V40, yes, meron tayong mga improvements na nakuha sa Vivo V30. Nagustuhan ko yung lahat ng tweaks na ginawa ng Vivo dito kahit nakaka-release lang talaga ng Vivo V30 nila. And now, doon naman tayo sa kaniyang chipset performance. With the same chipset doon sa Vivo V30, and for this phone, meron siyang 12GB of RAM at saka 12GB of extended RAM and then 256GB of storage, and we can expect the same performance na nakuha natin from the Vivo V30. From our benchmarks naman, almost the same, slightly higher yung kanyang performance. And syempre, tinest out natin yan for gaming at nakakuha naman tayo ng magagandang results. For Mobile Legends, very smooth yung gaming experience ko. Nakuha tayo ng matataas na settings, hindi yung mga ultra settings talaga, pero enough naman for me para ma-enjoy yung aking mga games. And syempre, hatid pa ng kanyang mas magandang screen at mas magandang audio, makakuha ka ng very immersive gaming experience. For Genshin Impact, ideally naka-low settings lang tayo para mas ma-maintain niya yung smooth gameplay, pero ang pinaka na-appreciate ko talaga ay yung thermal management ng phone na to. So kadalasan, tumataas talaga yung temperature ng mga phone ko when testing, lalo na mga ilang oras talaga ako naglalaro. However, for the Vivo V40, dahil nga tinest ko ng maigay yung battery niya, umabot ako ng mga 4 hours na nag-gaming straight on this phone at wala akong na-encounter na any issues thermally. Hindi siya nag-thermal throttle, and kahit na uminat ng konti yung backside ng phone na to, hindi na tumaas talaga even in long periods of gaming. So masasabi ko lang, maganda yung ginawa nila when it comes to thermal management. Kahit maglaro ka ng matagal or gamitin mo ng matagal ang phone mo, hindi ka matatakot na mag-overheat at mag-thermal throttle ang phone mo. At ibig sabihin lang nito, mas panatag ako pagdating sa longevity or sa lifespan ng Vivo V40. Ngayon, overall sa lahat ng sinabi ko sa Vivo V40, nagkaroon siya ng slight price increase. For the 12GB RAM with 256GB internal storage variant, ito ngayon nagkakalagang 26,999 pesos. At kung sakali naman na gusto mo yung mas mataas sa storage variant, nagkakalaga ito na 29,999 pesos. At sa laga na to, ano ba yung mga nakukuha natin at mga compromise natin for this phone? Syempre, yung mga upgrades na nakuha, natutuwa lang talaga ako for this phone. Dahil, ganyan kahit 6 months lang, madami tayong changes. Yung kanyang bago na back design, yung kanyang Zeiss na camera, yung bagong Zeiss settings pagdating sa camera software niya, and of course, yung kanyang napakatindi at improved na battery life, yung kanyang mas mataas na IP68 rating, yung kanyang mas mataas or mas matibay na screen, and finally, ang kanyang dual stereo speakers. So meron tayong number of improvements na nakuha on this phone, and pagdating sa kanyang compromise, ang masasabi ko na lang, ayun nga, nag-price increase ang Vivo V40. Worth it ba to nung additional 2,000 pesos? Personally, para sa akin kung medyo nabitin ka sa Vivo V30, mas kompleto sa recados talaga ang abot sa'yo or bigay sa'yo ng Vivo V40. With a much improved camera performance, battery performance, thermal management, and durability on this phone, and dami mong nakukuhang upgrades for that price. Given nga lang na hindi masyadong nag-iba yung ibang aspects niya, katulad na lang ng chipset at saka ng charging, pero para sa akin, enough pa rin naman to para ma-enjoy mo ang phone mo for long periods of time, lalo na with a good thermal management on this phone. Isang maganda at trusted brand na rin naman ng Vivo, so gets ko rin naman na may binabayaran kang konting premium for the price dahil nga naman tried and tested na ang branding nila. So for this price, matuturing ko na hindi talaga update or parang new generation ng Vivo V40 versus the Vivo V30, pero more on a refinement or an improvement na nagsisit in between
Vivo V30 at saka Vivo V30 Pro. So kung para sa'yo, medyo over budget yung Vivo V30 Pro, tapos medyo nabibitin ka sa performance ng Vivo V30, sobrang perfect na option para sa'yo ng Vivo V40. Yan na ang masabi ko sa Vivo V40, all the improvements, the compromises. Para sa'yo, sulit ba ang kanyang 2,000 peso price increase? Comment mo below dahil gusto ko malaman kung anong opinion nyo. Lalo na't sunod-sunod lang din yung release ng mga phones at the same price range. Anyway, yun na ang masabi ko for this phone. Hopefully nakatulong ang video na to para malaman nyo kung ito nga ba ang phone na dapat nyong kunin ngayong 2024. Again, kung sakaling hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe by clicking the subscribe button below. Hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod kong videos. Kung sakaling nakatulong ang video na to sa inyo, like at i-share nyo na rin. Ako si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.